mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Kelly Antoinette V. Caruso at ngayon ay aking ibabahagi ang nakapaloob sa Kabanata 5 na ang mga uri ng maikling kwento batay sa pamamaraan. Una ay aking tatalakayin muna ang mga uri ng maikling kwento. Una rito ay ang kwento ng pag-ibig. Ang focus ng kwento ay ang pag-iibigan ng mga tauhan. Ipinapakita ang tamis, lungkot o ang mga pagsubok sa relasyon. Ang ganitong uri ng kwento ay nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Kailangan ng tiwala, sakripisyo at pangunawa. Ipinapahawitig din ito na ang pag-ibig ay isang puwersa na kayang magbigay ng lakas sa tao. Sa kwentong pag-ibig, sinasabi na kayang magbigay ng lakas sa tao. Dahil dito sa kwentong ito ay makikita natin kung ano nga ba ang kayang gawin ng mga tauhan para lamang sa pangalan ng pag-ibig. Ang ganitong uri ay nagtuturo na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito'y maaaring maging inspirasyon at lakas upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Diba? Lahat ng hamon sa buhay ng kwento ng pag-ibig na kung saan ang pag-ibig ay tila ba isang kapangyarihan na nagpapalakas sa loob ng tao. Pangalawa naman ay ang kwento ng romansang pakikipagsapalaran. Nakatutok sa pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Kadalasan ay may halong romantikong damdamin habang nilalampasan ang mga pagsubok. Ang uri ng kwentong ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na pag-ibig ay sinusubok sa pamamagitan ng mga sakripisyo at pakikipaglaban. Ang bawat pakikipagsapalaran ay sagisag ng pagsubok ng tao sa totoong buhay. Hindi lamang sa larangan ng pakikipagdigma, kundi pati sa mga personal na laban sa atin, sa araw-araw, mga personal na laban natin sa totoong buhay. Sa ganitong uri ng pag-ibig ay hindi lamang emosyon, kundi isang lakas na nagtutulak sa tauhan na lumaban, magtiis at magsakripisyo. Pinapakita nito ang tunay na pagmamahal at nakikita ang tapang sa katapatan. Isang halimbawa nito ay ang Florante at Laura. 'Di ba? Na kung saan ay masasaksihan natin ang pag-iibigan ni Florante at Laura. Ngunit napakaraming pakipagsapalaran ang kanilang naranasan sa kanilang pagmamahalan. Baka kayo ay malito sa kwento ng pag-ibig at kwento ng pakikipagsapalarang romansa. Sunod naman ay ang kwento ng madulang pangyayari. Ang diin ay nasa napakahalagang pangyayari na nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng pangunahing tauhan. Nakasentro ito sa isang mahalagang pangyayari na nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng isang tauhan. Ipinapakita ng ganitong kwento na may mga sandali sa buhay ng tao na nagiging turning point. Mula rito, natututo tayo ng aral tungkol sa hustisya, sakripisyo o pagpapatawad, na kung saan sa kwentong ito ay, sa kwentong madulang pangyayari ay dito natin makikita na sa isang iglap lamang ay parang nagbago ang buhay ng ating pangunahing tauhan. Ngayon ay dako tayo sa sunod na kwento ng katatawanan. Layunin nitong magpatawa at magpasaya sa mga mambabasa sa pamamagitan ng mga nakakatawang sitwasyon, tauhan o dialogo. Karaniwang gumagawa nito ng mga sitwasyong nakakatawang tauhang may kaibang ugali o hindi inaasahang kaganapan. Hindi lang simpleng pagpapatawa ang hatid ng ganitong uri. Madalas sa likod ng tawa ay may dalang puna sa lipunan o aral sa buhay, na dapat matutong tumawa at maging magaan ang loob kahit sa gitna ng mga problema. Likas sa ating mga Pilipino na tawanan lamang ang problema, kung kaya't talaga nga naman na napakaraming kwento ng katatawanan na kung saan minsan ang mga tauhan na talagang nagpapatawa ay sila yung meron ding minsan dinadamdam na mga pangyayari sa kanilang buhay na ang pagpapatawa sa ibang tao ang kanilang nagiging escape o takbuhan na para sila ay maging masaya din. At sunod ay dako tayo sa kwento ng katatakutan. Ito ay ang panghuli. Nakatuon sa paglikha ng takot, kaba, o
kilabot sa mga mambabasa. Kadalasan ay may mga elemento ng kapabalaghan, multo, o mahiwagang nilalang. Sa mas malalim na antas, hindi lamang ito tungkol sa takot, ipinapakita rin ito ang ating pangamba sa mga hindi natin maipaliwanag at madalas ay sumasalamin sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa kababalaghan at pananampalataya. Alam naman natin na maraming mythical creatures ang Pilipinas na kung saan meron tayong mga manananggal, mga aswang, tikbalang, at kung ano-ano pang mga mythical creatures na kung saan sa kwentong katatakutan ay mga bida sila, mga patok sila. O kung minsan naman ay yung mga may third eye, ganun, na kung saan hindi lamang nagbibigay ng takot ang mga gantong palabas, kung hindi yung ibang mga namatay na kung saan meron silang pagsisisi ay pinapakita dito at mapupulutan talaga ng aral din ang kwento ng katatakutan dahil ito ay hindi lamang basta nananakot. At ayun lamang para sa aking parte ng pagbabahagi at naway mag-iingat kayong mabuti at nasa maayos kayong kalagayan. Muli ako si Binibining Kelly Antoinette V. Caruso. Maraming salamat.